Buksan natin ang ating outline. Dito tayo sa ating outline. Ang natitira sa kanyang binhi. Ano yung turo ng mga denominasyon? Basahin muna natin talata na yan. Ano? So, buksan natin sa Revelation 12. So, siyempre, kasama siguro sa letter A, ano yung kwento ng Revelation 12? Hindi ko na nasabi yan, pero sana may nag-research sa inyo ng ganyan. Hindi, nasa Bible yan, hindi lang denomination yan eh. So, meron ba kayong Tagalog version yan? Sige, kahit English basahin. Verse 1 pa yan ah. Anong verse yung yung remnant of her seed? Mula verse 1, sa kwento yan. Ako na lang magkwento. May babae, clothed with the sun. So yung dating picture, dating pinaksa natin yung Revelation 12 woman. Kailangan ipakita yan mamaya habang nagre-report sa letter A. Ngayon itong babae, nanganak. Yung anak niya mamumuno sa mga bansa. Parang type kay Jesus Christ. Tapos may dragon, gusto kainin yung bata sa pagkapanganak niya. At hindi niya nakain. Naglabas siya ng baha sa bibig para lunurin yung babae. Itinakas yung babae sa ilang. So parang kinikwento ko ni Revelation 12. Na itakas nga siya sa ilang. At ito na yung yung verse natin. Pinagtuunan ng pansin ng dragon yung nalabi sa kanyang binhi. Bumaka, ibig sabihin lumaban sa nalabi sa kanyang binhi. Na siyang nagsisitwapad sa mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. So dito na kinuha ng SDA kanang Pero kayo magre-report ha. Pero paghandaan, may picture sana yan. Yan ang ating talata. O sige, una Sister Yed. Tapos yung iba naman. Dapat ready kayo sa report ninyo. Dapat at sana meron man lang kayo. Ang report nyo siyempre, EA1 yan. Denomination and time. EA1 yan. Yung 2A, letter C na yan. Parallel application. Yun. O sige. Okay-share yan. O sister, salamat sa picture. Okay. So meron tayong report galing sa Bible. Meron tayong report. Banggitin mo yung denomination na nagtuturo. Ang pinakasikat na denomination na nagtuturo niyan yung SDA. Pero syempre, hindi wala yung iba. So kailangan mabanggit mo yung version nila. Okay, Sister Yeda, anong denomination yung una mong i-report? Iuulat. Tagalog. Na nagtuturo ng nalalabi sa kanyang binhi. Okay. And yun sa SDA, pinagtuturo sila na yung remnant of her seed ay kumakatawan sa end time remnant church na nanatiling tapat sa Diyos bago yung pagbabalik ni Christ. So, binabatay nila yung interpretation na to sa paglalarawan sa Book of Revelation 12:17 na yung nagsasabi na ang remnant ay keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Sa turo nila yung pagsunod ng mga utos ng Diyos kasama sa pangingilin ng seventh day Sabbath na pinaniniwalaan nilang mahalaga yung tanda na katapatan sa Diyos sa mga huling araw. Pinapaliwanag din nila na yung
testimony of Jesus, tumutukoy sa spirit of prophecy na ayon sa kanila pinapakita sa ministry ni Ellen G. White. Dahil dito tinuturo nila yun na yung remnant church ay isang tapat na kilusan na nagbabalik ng mga katotohanang biblical at naghahanda ng mga tao para sa second coming of Christ. Tapos sunod sa evangelical Protestant explanation. So, maraming evangelical at Protestant churches na yung nag-i-interpret sa remnant of her seed bilang mga tapat na Kristiyano na nananatiling loyal kay Christ kahit may persecution, lalo na sa huling panahon. Sa paliwanag na to, yung babae sa Book of Revelation 12, kumakatawan sa people of God at yung remnant tumutukoy sa mga believers na patuloy pa rin ang sumusunod kay Christ kahit na inuusig sila ni Satanas. Tapos yung mga nananampalataya to nilalarawan sa dalawang paraan na sinusunod nila yung commandments of God at hawak nila yung testimony of Jesus Christ. And yung interpretation na to nagbibigay din sa perseverance at faithfulness na nagtuturo na yung tunay na believers na ay nananatiling tapat kay Christ kahit sa panahon ng paghihirap at opposition. Tapos sa dispensational interpretation, sa dispensational prophecy teaching, yung remnant of her seed tumutukoy sa particular na sa mga Jewish believers sa panahon ng tribulation. Yung interpretation na to, karaniwang makikita sa mga prophecy teachings na na-impluwensya ng theology ni John Nelson Darby. And sa pananaw na to, yung babae sa Book of Revelation 12, kumakatawan sa Israel. At yung mga remnant tumutukoy sa mga Hudyo na naniniwala kay Christ sa panahon ng tribulation. Yung mga mananampalataya to haharap sa matinding persecution mula sa Antichrist pero mananatili pa rin tapat kay Christ. Madalas din nilang kinokonekta yung talatang to sa 144,000 sealed servants of God na binanggit nga sa Revelation 7 at 14. And sa Catholic, yung Catholic Church kadalasan nag-i-interpret sa babae na bilang kumakatawan kay Mary at the Church. Hindi yung babae sumisimbolo kay Mary, yung Mother of Jesus, dahil siya yung nagsilang kay Christ. Pero kumakatawan din siya sa church na nagpapatuloy ng mission ni Christ sa mundo. And sa interpretation na to, yung remnant of her seed, tumutukoy sa mga Kristiyano na nananatiling tapat kay Christ at yung mga aral ng church kahit sila ay nakakaranas ng persecution mula sa pwede ng kasamaan. That may ilang Christian groups at prophecy teachers din na nagbibigay din na yung remnant of her seed ay magdurusa ng martyrdom. At isang halimbawa na yung Jehovah's Witness. Sa interpretation ng Book of Revelation, yung remnant tumutukoy sa mga tapat na lingkod ng Diyos na nakakaranas ng persecution mula sa sistema ni Satan. Naniniwala sila na maraming tapat na mananampalataya sa kasaysayan ng yung nagdusa ng persecution at maging kamatayan dahil ang kanilang katapatan sa Diyos. And makikita din sa mga historic Protestant martyr traditions, lalo na yung mga na-impluwensyahan ng libro ni Book of Martyrs na sinulat ni John Fox. Sa pananaw na to yung Makilapat yung mic. Hello? malapit, brother. Hindi ko ginano. Okay. Yung remnant, kumakatawan daw sa mga believers na nananatiling tapat kahit hanggang kamatayan. Yung na sumasalamin sa sinabi sa Revelation 12:11 na they did not love their lives unto death. And
And meron ding ilang prophecy-focused evangelical ministries na nagtuturo na yung mga believers sa panahon ng tribulation haharap sa martyrdom dahil sa testimony nila kay Christ. Then, ikino-connecta nila yung Revelation 12:17 sa mga talata tulad ng Revelation 6 at Revelation 20 na nagsasalita tungkol sa mga saints na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa huling panahon ng persecution. Yan lang, brother. Salamat, Sister Yed. End time na lang ang kailangan i-report na. Sana meron dito nagtanong sa end time EA1. Kung wala kayong tinanungan, di baby pa. Pero at least mag-report ka kahit denomination. Pero bigyan ko kay idea. Sa end time, si Frank, nag-quote kay hindi naman nag-quote kay Barbanam. Nabasa ko lang kay Frank na ang Revelation 12 woman, merong church, merong Israel. So, sabi ni Gan, magulo. Nabasa raw ni Gan, magulo. So, kay Jackson, ang Revelation 12 woman, kay Israel. Yun binanggit kanina ni Stayed na may isang denomination nagturo. Hindi lang isa, siguro hati ang denomination dyan eh. Saksi, Sabadista, at iba pa, gagawin lang yan. Wala silang 7-year tribulation eh. Pakita nga yung 7-year tribulation. Pakita nga yung chart ni Gan. Kailangan mag-report kayo pagkatapos nito kasi part kayo nito. O, hindi na kayo tagapakinig lang. Participant kayo dito. So David, kailangan magsalita ka, hindi lalaki yung mo, escalation. Yan ang tribulation, nakita nyo sa illustration. So itong tribulation period, yan ang turo ni Gan, ni Jackson. Yan ang turo ng mainstream denominations like yung mga nagtuturo ng prophecy ngayon, si Hagi, sino-sino pa na, Baptist, etc. Pero yung Sabadista, wala nang church tribulation eh. Tinapos na nila yung 70 weeks eh. So pakita yung church ages. Sa Sabadista, yan na yung pinaka-tribulation, yung church ages. Biblically, kung letter C, parallelism, para yung tama yan eh. Multiple application. Marami sigurong dating kasamaan maging detractor ko na mali yan. Pero ulitin ko sa Book of Revelation, maraming parallel applications. Siyempre, tatanggihan ng karamihan yan. Namili sila ng isang application. Israel lang o church lang. Okay, sana makareport kayo sa end time, no? Sana, sino ba ito yung galing sa end time? Barlito. Sino yung nakaikot sa end time? Ferdinand Magellan. Jerry. Kasi wala si Jerry na. So, dapat kayo, talaga sadyain ninyo mag-EA1. Australian, galing kasama ko. Air Jackson level 1. Kailangan magtanong kayo. Kahit kanino. Kahit kay Rivera, kahit kay Aldo. Alam ko na yung unahon niya. Kayo, para kayo maging aware. Yan ang pagkakaiba natin sa kanila. Sa kanila, bawal tayo kausapin. Baka madaya ang miyembro. Kayo, kailangan nyo silang kausapin. Kundi nadaya kayong laman nyo kasi tinatamad kayo. Hindi pwedeng, kung style nila hindi na makakausap sa iba. Or mag-aralan makipag-aralan sa iba. O kunin yung panig ng iba. Tayo kailangan natin kunin panig. Pag di nyo ginawa, o questionable ang nyo, pagkaberehan nyo. Sa kanila, pag ginawa nila, baliktad questionable ang kaligtasan. Pag
kinuha pa yung panig natin. Bawal na bawal nga kunin yung panig natin, matuto sa atin eh. Pero tayo, bawal na hindi kayo bere na matuto sa kanila. Kasi bias kayo. No? Kahit hindi nyo sinasadya. Oh, so, ako hindi masaya kung ako lang pakikinggan nyo. Kailangan, obligado kayo kunin yung panig ng iba. So, sana magkaroon kayo ng barkadang ka-sharing sa EA1. Okay, iba naman na magre-report. Si Dalaga, laging may report yan dati. So, sana tuloy lang ang tradisyon. David, kailangan meron ka. So, pag hindi ka pa nag-report dito, hindi, kanina tinatawag ka, hindi nagsalta. At least paalam ka, no? Ngayon, kung hindi ka pa mag-report dito, escalate na to. Okay. Kasi, yun yung mga hindi ulit. Sino to? Si Sister Joanna. Okay. Pwede po yung Okay, sa, report na namin. Medyo end time ka. Okay. wala po kung ano yun, sa end time. Pero yung dun po sa may, denomination. Pwede ka mag-report na denomination pero magpapayo ako. Sister Joanna, kailangan magtanong ka na sa ibang end time. Kasi, ibig sabihin, wala tayong reckoning. Hindi pa na kukumpleto yung EA mo. Diba? Ang kailangan may EA kang 1 ka, hindi lang denomination, hindi lang Google, kausap. Of course, at hindi lang dapat denomination, kailangan end time din. Kasi, anak ka nang galing sa end time eh. So, ang legacy mo dapat, marami kang kaibigang taga end time. Yung pinunta nating camp meeting, kailangan bumawi ka na talagang merong kang matatanungan. Okay? Sige, report ka na anong denomination. Sabihin mo yung denomination. May pause ka sa salita. Huwag yung tuloy-tuloy lang yung salita. May Yung, pause ka. Grupo. Sige. yung ano po siya, hindi ko, nakalimutan ko po kung anong, pero parang mga born again po sila. Tapos sa Bible study po yun na kasi nag-topic po sila ng Revelation 12 woman. Napakinggan ko lang po. Yung sinabi po nila, sabi po nila na yung woman, yung woman na nag-big birth, parang inano nila sa yung kay Mary, at tapos parang layer siya, kunwari nagdudual po sila. Halimbawa po yung sa sa ibang Christian groups, nagdudual meaning sila, nire-represent ng 3 layer. Yung number 1, Israel, kasi yung Israel daw po yung nagdala nung dun sa yung Messiah. Tapos yung number 2, si Mary, kasi siya daw po yung physically nag-give birth. Tapos yung number 3, yung church, kasi God's people pinersecute na persecute dun sa kay Satan or dun sa dragon spiritually. So, isa-isayin natin na Mary. Ano yung pangalawa? Mary po. Tapos yung yung number 1 po Israel, tapos yung pangalawa si Mary. Tapos yung pangatlo po the church. Next time, alamin mo yung denomination ha. O yung grupo, pangalan ng grupo. O yung sagot niya, pareho sa akin, nasa detalye na lang ng paliwanag. Kaya nga, EA1, hindi lang nagko-compare kung may tama, may mali. Pwede rin doon may matutunan din tayo doon. Okay? Hindi lahat ng EA1 ay mali. Kaya bilang Berea, nagko-compare talaga tayo. Ngayon, kailangan natin gawin. Sa ibang tao, hindi na kailangan gawin. Kasi spoon feeding yung style nila. Ang tunay na pagkain nyo, siyempre, mula pagka-baby, spoon feeding. Pero pag lumalaki na yun, kailangan ng karne. Ang karne, nagko-compare kayo. So, kung hindi kayo nagko-compare, hindi kayo kumakain ng karne. Okay. Iba ba yung application mo? Isang application yung pagka-berian dyan. Na matured na. Okay, sabihin natin, hindi mo alam pangalan ng grupong denomination. Meron ka pa bang iba? Ngayon nga, bumawi na lang. Amnesty kay David. Magtanong ka sa isang end time.
Daming end time matanungin, kahit nga si Pastor Roland, pwede mo tanungin eh. Ang dami-dami kahit yung mga umiwalay sa atin. O yung nagsarado sa akin. Doon lang sa Facebook dapat marami na kayong contact na end time. So sana may maghabol sa inyo magtanong. Most likely kung yung konti nagsabi wala. The rest baka lalong walang ginawa. So at least man lang mag-PM kayo ngayon. No? Ibig sabihin, pwede ba humabol sa rapture? Pagbibigyan kita, humabol ka. Ngayon lang mag-PM ka sa ibang end time, kahit hindi mo pa kaibigan yun, no? Nagulat na lang siya, bakit may nagtatanong nito? Baka may biglang sumagot, di ba? Nag-try kayo, sa puso nyo, nagtatry kayo. Tagal ng utang yan eh. Last week, hindi pala last week. Isang linggo ko na sinabi yan eh. So, sana seryosohin nyo. Kunwari, hindi nyo nagawa. Pero, pagbibigyan ng teacher, mag-cram kayo. Sige. Cram kayo. Pa doon, PM mo si David na magsumagot man lang. At least may bayo na nasa school. Okay. Ana, kung nga pala ano, practitioner ngayon, ano? Dapat nagpa-practice pa si David. Okay. Dapat yung gawain hindi na una practice bago ang gawain. Okay. Mayroon pa bang ibang denomination, Sister Joanna? Sagutin mo lang, meron wala. Ano po, wala na po. Yun lang. Okay. Si Papa Mama, ipatanong mo sa end time at ikaw rin magtanong sa ibang end time. Habol ka na lang pero share live ka rin sa series. Pa-share live mo rin si Papa Mama. Okay. Sino pa may report? Dalaga. Dati laging meron ka eh. Sabihin mo lang ngayon kung wala. Sana may recording na maintain yung dating nagagawa. Brother Francis, Wala na si hindi po Daniel. nakapag-research tungkol dyan sa message niyo po. Okay, salamat sa paalala. So, ako naman magpaalala. Kung ano yung dati mo nagagawa, maintain, tas reckoning tayo para umabante pa. No? Mag-comment lang masakit sa atin. Kadalasan sa atin, pag may nagawa tayo maganda, okay lang kung wala. O mag-deteriorate. Hindi, ayaw natin sa school yan, ayaw natin sa trabaho yan, ayaw natin sa health, din natin yan. Lalong-lalo na spiritual. Kung meron tayong nagawa dati, huwag natin bawasan, bagkus dagdagan pa natin. Turing natin nasa gera tayo at wala tayo sa bakasyonan. Okay, iba pa. Mr. Sydney. So, hinihiling ko yung iba na may kayang kumontak sa end time. Si Simon, nagsalta kanina, di ba? O, at least man lang, ngayon yun na-realize, dapat mayroon na kayong kachat na end time eh. So mula noon hanggang ngayon, anong ginagawa natin? Medyo di ba? Lukewarm. Hindi ko kailangan gawin yan. O baguhin na natin yung attitude na yan. Okay? Kumbaga sa school, pinag-aaralan yung iba-ibang quantum theories or relativity, ganyan. O sige, iba naman. Sana hindi lang dalawa. Nico ba meron? Stelisa o Warut? Mga magulang, matakot kayo kung wala kayong pinagandaan. Ganyan na lang ba linggo-linggo? O, sino to? Hello? Lisa? Sabi ko po, ano po yung topic? Papasok ko lang. Oh no. Pinabi ko na to Monday pa lang eh. Mag-research kayo tungkol dito, may outline. Standard sa pamilya, dapat tuwing partner room. Pwede ka naman humabol. Magtanong ka sa end time, sino yung remnant overseed? Si Owarot, dapat, iba pa sa bere yun. Si Owarot dapat, ginagawa na yan Monday pa lang. Yung topic natin,
Lagi nakalagay sa serye tsaka sa series. Oo, Sister Lisa. Ah, Si Owarot, kunwari, hindi sila ulila, tulad ni David supposedly hindi ulila. Nautusan yan, may sourcing conflict na yan, may escalate na yan. Monday, wala. Tuesday, wala. Nag-escalate na dapat yan. Yung akbaya kapalit. So, ngayon, tanong na, sayang naman yung punta sa ibang end time mo. Nung tuwing may ministers meeting, alam ko, 2 ministers meeting pa ngayon naganap eh. Dapat na tanong na yan. Hanap lang ng kausap. Sandali lang po. Ano po yung application nyo dito? Ganun lang, oh. O ngayon, pwede nyo gawin. Sana may mag-attempt gumawa, ah. Parang binibigyan ka ng teacher. Sige, habol ka sa bus, habol ka sa aeroplano, habol ka sa rapture. Oh, sana huwag kayo tinatamad. Sa kana, tinatamad pa ako eh. Hindi, iiwan ka talaga ng bus, aeroplano, barko. Pinagbibigyan ka na, dapat so si Jonah, binilinan ko na gawin na agad na. So, Sister Lisa, si Owarot, dapat, kung di pa yun ginawa, Monday pa lang, pagawa mo ngayon. Okay. So, kahit isa, wala. Jezreel, Mima, Apple, Pwede pong magdagdag. pang SDA ba o iba-ibang denominasyon? Pero sana ibang end time din, ha? Ano po? Pwede rin kay George. Hindi Pwede rin po. i-iwan kay George. Ha? Hello. Ano ko lang po to sa recording. Medyo malabo pa po sa akin yung etong remnant, pero Pag may recording, ano ko lang po 2A? muna yung pag sinabi mo recording, 2A ba yan? Hello? di ko recording nyo po. O, 2A nga. Sige. Siyempre may category to dyan. A1 or 2A. Sige, i-report mo kahit pang letter C. Sige. Report mo. Kahit man lang galing sa akin. I-report ko lang Sige. po. Medyo malabo pa po siya sa akin, pero ito lang po yung ko. Sabi po dito sa remnant, 'di ba, remnant of her seed. 'Di ba po kapart po siya ng Revelation 12. Ngayon nasa dulo pa yung binanggit na yung meron nga pong remnant. Pero may binabanggit po kayo doon na may 2 pakpak ng agila na ililigtas yung ililigtas. Tawag dito? Pictures, ha? Ikot-ikot may pictures from the Bible. Dadalhin niya yung woman. Ngayon, sinasabi po dito na yung 2 pakpak ng agilin na yun, yun yung 2 prophet ministry. Pero, di ba, mangangaral po yung 2 prophet ministry na yon dun sa first 3.5 years nung 7 years tribulation. Pero ang magdadala daw po ng mensahe nung 2 prophet ministry na yun, yung binabanggit nga po na ito na remnant of the seed, which is yung 144,000. Ngayon po, yung 144,000 daw po is hindi po siya yung woman, but part of the woman, which is the Israel. Kasi yung 2 prophets, ulitin ko po, sila yung magtuturo sa lupa. 2 prophet muna, then saka yung 144,000 na mangangaral doon sa buong Israel, doon sa buong woman. Ngayon, yung kaparallel naman nitong 144,000 dito sa tribulation is yung foolish virgins na naging wise. Magiging wise yung foolish na to. Ibig sabihin, may maliligtas din na Gentile. Ngayon, yung 144,000 daw po na remnant, hindi sila... Lipat picture sa second half of the week. Sige, tuloy lang si Sydney. Kabila ng tribulation. Yung 144,000 po, hindi daw sila makukuhanin ng agila. Kasi di ba yung kukuhanin ng agila para itago, para ikandili ba yun? Sa alagaan yung woman. Pero yung 144,000, hindi sila magtatago kasi mapapatay daw po sila. Ngayon, pag pinatay sila, mas mataas daw sila kaysa dun sa mga mortal people na papasok dun sa millennium. At itong 144,000, first fruit daw to
I think, sa Israel. Kasi nga po, di ba, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Messiah. Tapos parang ma-realize lang nila na, ay, ito nga yung Messiah na pinatay namin pagdating ng Panginoong Hesukristo kasama yung bride niya, pagbaba niya, after ng next 3.5 years at after ng Armageddon, di ba po? Ngayon, sabi po dito, mas mataas daw po itong 144,000 sa Israel nation na woman at saka mas mataas daw po sila dun sa ship group. Kasi yung ship group daw po ay yung mga mababait lang na yung parang yung wag ka lang pumatay, wag ka lang yung sumunod naman sila sa Diyos pero parang hindi nila nakilala ng lubusan ng ang Panginoon. Ngayon, yung 144,000 po, mag-glorified body sila kasi mapapatay sila. Unlike dun sa yung sa woman na iba, mortal lang. Kasi hindi naman sila mapapatay kasi nga po kakandilihin sila nung kasi tatakas daw sila sa Judean wilderness. May dalawa pa nga daw po yun yung Ito po yung resurrection yung nila. Third phase of the first resurrection. Sige. Pati ship group, separate yung sheep and goats. Zoom ka, sister dyan. Opo. Punta ka sa kanan. Sige, Tapos stay po, may isa pa po. Yes po, yun. Tapos po yung may isa pa daw po na another view. Parang kausap nyo po yun, hindi ko po maintindihan na yung kung ang magkakandili, singit lang po to, hindi to si 144,000. Kung ang magkakandili ba daw dun sa woman is yung US, yung kung dadalhin ba daw dun sa USA mismo. Ang view nyo dun is hindi sila aalis sa Israel at pupunta pa sa USA dahil yung logistics ng pagsakay sa eroplano papunta dun is parang medyo imposible. Kaya magtatago lang sila dun sa Judean wilderness. At saka yung iba pang marami pang lugar bukod dun basta sa wilderness, hindi sa US mismo. Ngayon, yung mga yun, mas mababa kaysa dito sa 144,000 kasi itong 144,000 talagang nila, they not love their lives unto death for their testimony. Kasi kasi ang ititestimony daw po nila dito ay yung ipapangaral nila na yung two prophets is di ba ang pinapangaral po ng two prophets is na wag silang maniwala dun sa mark of the beast. Ano yung mark of the beast? Ang mark of the beast is yung nandito yun Ang mark of the beast na binabanggit dito is yung wag silang maniwala na yung two prophets is terorista. Kasi syempre, di ba, yung two prophets po, kung ano-anong ginagawa sa mundo, may mga signs and wonders. Ngayon, natatakot yung mga tao, kaya pagtutulungan yung two prophets na, ano ba to, mga terorista tong mga to. Kaya magtutulong-tulong yung santo, yung papa sa Roma, parang siya yung pinaka-beast, pero merong image of the beast na siyang ibinabahagi do sa mga governors or yung mga government ng buong sanlibutan. Parang hahawahan niya lang, naging nakahawa, kumbaga nagkaroon sila nung mark of the beast na yun na sinasabi na parang naghawahan na sila na pagtulungan yung two prophets. Ngayon, mapapaling din ang galit, yung parang muhi dito sa 144,000 kasi dala-dala nila yung mensahe nung two prophets. Kaya ayun yung message of the hour nung sa panahon nilang yon. Tapos so yung sabi po dito, 'di ba? May sinasabi dito na ayun, yung message ng 144,000 is do not accept the mark of the beast. Yung message nga po ng three angels message
sa Revelation 14. Fear God, Babylon is fallen. Do not receive the mark or else you will suffer the lake of fire. So yung 144,000 po, ginamit sila para yung Israel woman is makatakas sila, maprotektahan sila sa Antichrist. Ngayon, mapapaling naman yung galit. May 144,000 doon. Mapapaling naman po yung galit ng Antichrist dun sa 144,000. Ngayon, sa panahon na ito, di ba nung panahon ng Panginoong Jesucristo, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Pero dito, tatanggapin na nila. Kasi ang hinahanap nilang Messiah noon is yung political, military power, hindi yung salvation from the cross. So, ito na nga po, yung sinabi ko po kanina, na pagbaba ni Kristo, saka lang nila malalaman na, ay, ito na pala yung tunay na Messiah. Kasi, yung Messiah na natanggap nila is carnal Messiah. Kasi yung inaasahan ni Judas nung panahon na yun kaya siya ay nagsariling diskarte. Kaya niya gustong mapatay, parang binenta niya yung Panginoon para lumabas, parang gusto niya lumabas yung kapangyarihan ng Panginoon tapos pagpapatayin ng lahat ng mga Roman Empire. Ayun yung nasa isip niya. Carnal Messiah yung nasa isip nila. Pero dito, pagdating nila, ay, ito na pala yung Messiah na pinatay namin. Totoong siya na nga ang Kristo na hinihintay namin. So, that time, matatanggap na ng Israel na si Christ yan na yung end ng 7 week. Ayun, sabi dito, nakalagay sa Bible na mamamatay sila because ina-emphasize ko lang po ulit yung 144,000 because of their testimony, because they did not receive the mark of the beast. Yun nga po, yung sinabi ko kanina. Ngayon, ang ma-identify sila as terrorist kasi gaya ng sinabi ko kanina, hindi sila magtatago kasi kakalat pa sila sa buong mundo or mangangaral pa sila sa buong mundo. Parang inihalintulad nyo parang hinintulad nyo ngayon na nagde-destroy sila dun sa plan nung Antichrist. Parang pag ayaw mo ng national ID, parang paghihinalaan ka. Pag ayaw mong tumanggap na terorista yung dalawang prophets na yun, edi patay ka. So ayun po yung 144,000 na, ayun pa lang po. Medyo magulo pa po yung paniwanag ko kasi hindi ko pa po siya masyadong nagigets. Yung Sister Sydney, yung 2A mo ba, parang iba-ibang audio yan o iba-ibang video? Or yan ay isang video, isang audio lang? Dalawang audio po, tapos may binigay po si Sister Remy na ano nga tawag dito? Yung parang scribe niya po. Website, okay, sige. Ibig sabihin, parang naipagsama-sama mo lahat, no? Kasi nagkakaroon ka ng ideya. Kasi iba-ibang topic yan May Mark of the Beast, no? So, merong... Tapos po, ang tanong ko lang po sa inyo, di ba po nakalagay po dun sa dulo ng verse, dun sa dulo ng verse na yung remnant of the seed, meron silang wait lang po, basahin ko. Sabi po dito, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Yung binabanggit po bang testimony of Jesus Christ dito is yung about pa sa salvation ng pagpako ng Panginoon sa krus, di ba? Ang parang narinig ko po, di ba, pagka pumasok na sa tribulation, wala na yung grace, wala na yung dugo ng Panginoon. Ang mismong dugo na nila ang magliligtas sa kanila. Ngayon, kung mismong dugo na nila ang magliligtas sa kanila, ano pa po yung sinasabi ditong testimony of Jesus Christ? Yung dugo nila magligtas sa kanila, terminology lang ng pastor ko yan. Pero baka ewan ko may terminology yung ibang end time o ibang denomination dyan. Pero, siyempre, paliwanag lang ng tao yan. Sa akin, ang lahat ay maliligtas, may kinalaman dugo ni Kristo. Mas pahirap lang sila sa tribulation.
Ayaw nyo na magaan, bereyan lang dito sa church ages. E di dyan sa tribulation, yung pagkabereyan nyo, kasama ang bigay nyo yung buhay nyo. Bigay nyo rin yung buhay nyo, di ba? So, gusto nyo mas mahirap eh. Gusto nyo delayed ang pagtupad, delayed ang assert, delayed yung training, delayed yung delayed yung pagsunod. Parang iba si Abraham kay Lot, di ba? Mas mahirap dinaanan ni Lot. Iba si Enoch kay Noah. Mas mahirap dinaanan ni Noah. So, dito rin, yung tribulation saints mas naghirap kaysa New Testament saints na buhay, nabutang buhay. Bakit? Pwede sila sana makasama sa New Testament saints rapture. Sinadya nila mag-Nicolaita lukewarm na iwan. Parang nagsisi na lang sila sa tribulation eh. So mga kapatid, leksyon sa atin. Gusto nyo mahuli o gusto nyo mauna? May mauna, may mahuhuli raw eh. So ang patotoo ni Jesus, yan yung niniwala kay Kristo. Yung nagsisitupad sa utos ng Diyos, o dito na yung banggaan SDA, kasama si Jason Gabrola. Sana share nyo to kay Jason Gabrola. Ayain nyo si Jason Gabrola dito. Bigyan nyo yung link. Yan ba ay mga panghudyo lang? Yung patotoo ba ni Jesus panghudyo lang? O gusto mo sabihin gospel ni Pablo? Ito sagot kay Jason Gabrola. Ang mensahe ng Diyos may dispensation pero may continuity. Doesn't mean diyan ka, dito ako. Pansamantala may nangyaring ganyan. Pero kailangan ka maging berean, kailangan ka maging progressive. Hindi ka pwedeng mabuhay sa nakalipas. Kay Jason pwede, mabuhay ka sa nakalipas. Hindi, kung merong ganyan, dahil naawa ang Diyos, doesn't mean huwag kayo tumanggap sa gospel ha. Yun lang alam nyo dati, doon lang kayo maligtas. Mali. Ang tunay na anak ng Diyos, bawat panahon, berean, lumalakad sa dagdag na liwanag. Tumatanggap sila sa progressive na pahayag ng Diyos. So yung may utos ng Diyos, kahit sabihin pa na sa Badista 10 Commandments, kahit yung 10 Commandments na yung Sabat, may progressive revelation yan. Ano yung progressive revelation ng Sabat? Yung physical Sabat lang, Sabado. Sister Sydney, tanongin kita, naririnig mo ba yung turo ng SDA? Kasi umating ka sa SDA, di ba? Narinig nyo na ba tinuro to ng SDA? Opo. Sinasabi nga po nila, 'di ba? 'Yun nga po yung dulo. Kaya ako din po yung natanong, 'di ba, yung sa 17 po. Revelation 12:17. Parang sinasabi na yung remnant of the seed dito, yung SDA nga po, yung huling parang tatanggap sa Panginoong Kristo, which keep the commandments of God. Yun nga po, sa commandments of God, 10 utos daw yun. Tapos parang pagka yung ika-4 na utos lalaktawan, yung nga po yung sinabi niya na yung sa Sabado, and have the testimony of Jesus Christ. Yun nga po na may papangaral daw nila yung tungkol sa, yung testimony of Jesus Christ daw dito na binabangkit is yung nagpaparallel naman daw po siya dun sa Revelation 19:10 na for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ang paliwanag po nila doon sa testimony of Jesus Christ is yung spirit daw po yun ng prophecy, at yung spirit of prophecy naman daw yun na tinuturo ng mga Seventh-day Adventist is ayun daw yung tinuturo ni Ellen G. White na mga prophetic guidance para sa iglesia na tumutulong na akayang pabalik sa Biblia at tumutumbok doon sa three angels message. At mahaba po yung three angels message pero yung isa doon sa mga three angels message nila is yung unang mensahe ng anghel nila, yung sa una, yung fear God and give glory to Him, the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth.
Yung, di ba po na sinabi doon na worship, sumamba sa may lalang, worship Him who made heaven and earth. So, ina-emphasize nila yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Di ba po yung Sabat, rest, parang umaano siya, tumutumbok dun sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kasi kapag nag-rest tayo, ayun yung patunay na alam natin na ang Diyos nagpahinga at may ginawa siya doon sa buong 6 na araw na yon. Tapos yung ikalawang message naman na sinasabi nila na lumabas doon sa spiritual daw na Babylon at bumalik daw doon sa tunay na aral na Biblia na ibinigay ni Ellen G. White sa kanila. Tapos yung ikatlong anghel naman na gusto nila ay yung mark of the beast na yung yung tungkol pa rin sa Sabat na kapag nag-Sunday worship ka sa panahon na yon ay may mark of the beast ka nun. Paki-share kay Ayun Jason lang po, ayun yung SDA. Share niyo to. Ang Sabat, hindi yan nakakahon. Ang 10 Commandments, hindi nakakahon. Anong nakakahon? Physical lang ang tinitingnan mo. Kung ano yung abot nila, yan lang ang abot mo. Ano yung abot ng Hudyo sa Sabat? At iba-iba pa. Physical. 1 day of the week. Yun lang. Parang 1 day of the week na 24-hour day week natin. Yan lang ang alam yung Sabat. Malalim ang Sabat. So, meron silang term o magagandang term. Parang ginawa nila master key yung Sabat. Ang problema, walang progressive revelation. Nakapako lang doon sa day of the week. Yan yung interpretation nila sa there remaineth another day. Yung day of the week yung tinutukoy nila. So, lahat kayo dapat mag-2B kayo sa STA at kay Jason. Ba't ko pala binabanggit si Jason? Siyempre, hiniwalay niya eh. Siguro maraming tulad niya, no? Pero sana ma-meet nyo rin. Na, ay, pang-Hudyo lang yan. Hindi yan para sa inyo. Pang-kingdom lang yan. Hindi para sa pang-gospel. So, ganun din ang interpretation. Nakakahon lang sila. O, may kaligtasan doon sa alam nyo lang. Pero, dapat may progressive. Kahit nga yung Hudyo sa end time eh. Yung Hudyo sa tribulation, magpo-progressive yan. O, napako sila doon sa alam nila. Napako sila doon sa dati nilang alam. Pero, pinaabante ng Diyos sa tulong ng 2 prophets and 144,000. Yung 3 angels messages. Kung sa SDA para sa church, wala masama sa parallel application. Narinig ko end time ha. O ako magre-report sa inyo sa end time. Narinig ko kay Bata na yung 3 angels ay si Luther, si Wesley, si Branham. At least may report ako sa inyo. 3 angels messages. Na kahit hindi ko na-take note, natatandaan ko. So, kailangan ganyan kayo, no? Nagte-take note kayo. Kaya hindi ko malimutan, siyempre, adventure mag-compare. Sa SDA, siyempre, anghel sa langit. Kay Jackson, anghel sa langit. Dito na sa end time, dahil si Barry Branham, nagbabasa sa end time. Hindi man siguro, ewan ko, turo ni Branham yan, o kaya batak lang yan. Pero, sana hanap kayong quotes niyan, ano? So, ngayon, yung iba sa inyo, maghanap ng quotes kay Branham. Hindi pa kayo marang maghanap ng quotes, ginigising ko na kayo. Napaka-baby bansot. Maghanap kayo ng quotes. Si Bar Magellan lang ba yung marunong maghanap ng quotes? Maghanap kayo ng quotes ngayon. Yung 3 angels messages ni Branham. Yung remnant of her seed ni turo ni Branham. So, iba pa yung kay Jackson. Kay Jackson, syempre, re-report ko dahil alam ko. Pero kung kaya nyo, sige lang. Si Remy, magaling mag-search kay Bar Jackson eh. Yung kay Gan, sana maranasan nyo rin. Sister Len, sige tanong. Si Len ba to? Opo, si Pastor Alagos, kilala niyo po. Naniniwala po sila na sila po yung 144,000. Level 4 na yun eh.
Grupo level 4. Walang lugar na sa level 4. Pero sige, ang level 4 kasi hindi na natin wild card na yan eh. Halo-halo na kasi yung level 4 parang hindi lang sa mas malala pa sa Sabadista na preterist. Kung sa Sabadista walang literal na Israel, sa level 4 ng end time, pakita na yung tabulation, no? Wala na ring church, wala na rapture, lahat wala na millennium, wala nang antichrist, wala nang tribulation, no? Ngayon, kaya sila nag-split, siguro may iba-ibang version ng level 4. May konti pa nito, may konti pa niyan. So sure, sigurado kung wala na literal Israel, di sila nga yan. E di, salamat Sister Len, nakareport ka kahit pang end time. Tinuturin natin end time level 4. Pakita na yung tabulation ng level 4 Zoom. Placement theology, Ay, yung sa Jehovah, at saka sa Sana yung gawa ko naka ano. Kasi yan kasi pinutol-putol na yung nakasulat. May guhit yata sa baba. Ay, tinanggal na yung guhit. Ayan, nakaputol nga oh. Yung original na gawa ko na lang para madaling makonekta itong level 4. Parang nag-progressive pa sa pagka-extreme. O Sister Len, sige. yung Jehovah, saka naniniwala din kasi sila na wala ng literal na wala na siyang kaligtasan yung Israel, kundi sila na yung 144,000. Yan ang isang mapansin yung Brother F. Pag sinabi ko to dito, patunayan niya. Mr. Remy, kunin mo yung, palitan mo na yung tabulation ng original na gawa ko. Kasi nahati pa yung 4. Kailangan may nakikitang may dugtong sa 3. Kaya ako ginawa yung tabulation may dugtong. May ibang dugtong, may ibang hindi. Para ibig sabihin lumabas sila galing sa 3. Kapatid nila yung 3. Level 3. So, yung binanggit ni Sterlen, saksi at yung Sabadista, hawig yan eh. Tapos ng 70 weeks nila. O kung iba na may pakita ni Sterlen, yung 70 weeks na tapos na yung nakarugtong na yung last 3.5. Ang turo ng SDA sa saksi ni Jehovah, pareho sa ibang end time, okay, Barbanam, na kinain na ng 3.5 years sa ministry ni Christ, yung o yung tabulation na hiningi ko. Pero, pakita nga yung tatlong 70 weeks. Version ng ibang end time, version ng Sabadista saksi, at yung version ni Jackson Gunn. Nagaling pareho rin kay Barbanam yan eh. Yung version ni Jackson Gunn. Of course, yung drawing ko para madali makita yung, siyempre doon sa eternity ni Gunn, hindi mo nakikita mo lang 1 week. Pero dito, pinapakita ko dito sa, alam mo yun, Sister Remy, yung tracks ko na 70 weeks. May chart ako dyan ng, so sa future, ito na yung gamitin na tabulation, intent tabulation. Punta tayo doon sa punta tayo sa tatlong 70 weeks. Tatlong version ng 70 weeks. Dahil tapos na ang 70 weeks, sa Sabadista saksi at kung iba pa, baka kay Eli Soriano gano'n din. Church na lang ang natira. Yung level 4 parang gano'n na rin. Sa level 2, level 3, meron pang 3.5 years. Siguro makita mo dito sa tabla. Yan, okay. Zoom natin dun sa gitna tsaka taas. Tignan nyo yung taas. Yan ang version ng Sabadista saksi. Tignan yung gitna. Yung dulo-dulo titignan natin. Yan. Tignan nyo, pareho sila. Dapat marunong na kayo mag-share sa
mag-share sa ibang end time, kahit nga saksi, Sabadista saksi. Napulot ni Barbanam yan dun sa Sabadista saksi. Yung yung first 3.5 nasa ministry ni Christ. Sana huwag kayo mahiya sabi sa ibang end time, napulot niyo ni Barbanam yan. Kasi nagbabasa si Barbanam sa kanila. Oh. Ngayon, kasi gusto na sabihin hindi yan napulot, galing sa Diyos yan. Eh di aminin mo na galing sa Diyos yung unawa nung Sabadista saksi na ministry ni Christ yung first half. Sama naman ang pulot ni Barbanam na hati yan. Galing naman dun sa ibang denomination protestante. Pakibaba, tingin naman yung baba. Ito naman yung sa denomination protestante na Pentecostal. Kay Scofield, yan. At ito yung tunuro din ni Barbanam sa 70 weeks niya. Na may 1 week left. Tinuro ng anghel. Hindi pala mismong si Barbanam lang. Ginamit lang si Barbanam nung anghel para ituro yan. Namimili sila ng quote. Hindi tayo absolute sa quote. Pinapakita na natin alin dyan yung biblical supernatural na tama. Kaya huwag ko muna galaw. Balik mo sa yung dalawang sa ibaba. Dulo. Pakita yung dulo. Yan. Pakita rin taas konti. Yung dalawa. Tignan mo, bakit nahati si Barbanam dun sa taas? Impluensya rin nung nasa baba. At yung nasa baba, turo na denominasyon, tinuro rin ng anghel. Kaya si Barbanam, may kalahati galing sa SDA saksi. At yung isang kang kalahati, hawa nung sa ibaba. So parang hybrid si Barbanam nung SDA saksi at yung ng denominasyon. In denominasyon, tinuro rin ng anghel yan eh. So, ngayon, ito, sana mag-search kayo sa table ni Barbanam. Ano yung turo niya sa remnant overseed? Maikli na lang siya 3.5 years. Ano yung turo niya sa Revelation 12 woman? Sinasabi kasi Israel and Church yung turo niya. Pero sana makita nyo. Of course, ibang quote yung church yun. Ibang quote na bakit dalawang turo niya? Kasi nagsasaliksik nga siya diyan. Palang halimbawa siya ng pagkaberian. Kahit hindi pa pulido lahat ang paliwanag. Halimbawa siya ng pagkaberian. Okay. Hanapan yung quote ha. Yan ang pinaka-minimum palang bibigyan ko ng Diyos ng tsansa. Samantalayin niyo tong tsansa. Ako binigyan ng teacher ng tsansa. Na-late ako, sir. Sige, gawin mo, tatanggapin ko. Gawin mo yan. Pinasa nga ako. Tinanggap nga yung hinabol kong paggawa. So ganoon din, gawin nyo ngayon. Anong gagawin nyo ngayon? I-search nyo sa table ni Barbanam. Ngayon, pag hindi nyo alam mag-search, ilang dekada na tayo, no? Kung magpaturo na kayo paano mag-search habang may oras pa. Kung sinasadyaan nyo, hindi ko kailangan ng gawin yan kasi ligtas na ako. Hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako kasama sa meeting eh. Kusina lang ako eh. Ligtas na ako. Huwag kayo ututo. Huwag kayo padaya sa doktrina ng demonyong yan. Huwag kayong gumaya sa mga traditional end time traditional churches, traditional denomination. Siyempre, spiritong yan, mana-mana lang yan eh. Kailangan work out your own salvation. Magkaroon kayo ng hunger sa word. Magtanong, magsaliksik, magkumpara. Medyo strange pa nga sa ibang end time na nagsasaliksik yung asawa nila. Nagsasaliksik yung anak nila. Sanay sila spoon feeding na lang eh. So kailangan kayo magsaliksik. Pag hindi kayo nagsaliksik, kitang-kita yung kitang-kita nyo na yung puso nyo. May lukewarm spirit. May malala pa Nicolaita, spirit, Nicolaita, doktrina talaga na hindi ako magsasaliksik. Dito basta Becha. Kailangan i-suppress nyo yung laman nyo kasi yung laman yan, dyan kumikil sa serpente.
Okay, itong 3.5 years na natitira, paano kayo nasisiksik lahat yan? Dapat yung galing sa ibang end time, Merlito, maalala mo yung turo dyan. Kung hindi, di tanong. Yung hindi pa galing sa ibang end time, magtanong din. Si Bermenan, sayang ikot sa ibang end time kung ano, hindi niya alam yung detalye dyan. Ako may ideya sa detalye dyan eh. Of course, iba yung level 1, level 2, level 3, level 4. Sino ba, Brother Francis? Ako? O kung nakaikot ka sa end time, dapat alamin mo na yung paliwanag nila sa Remnant of Her Seed. Siyempre, parang siniksik nila sa last 3.5 years. Lahat ng Alam ko yan. prophet na yan. Parang nagsabay-sabay yung Papa sa Roma at saka yung 2 prophets dyan eh. Hindi mo na O kaya pag hati-hati yan pa nila dyan, magulo, no? Pero kailangan ma-report yan. Ngayon, kung O, sige. tatanong mo ko, hindi. Bukas. Mag-share ka? Anong bukas? Pwede rin. Pero ngayon, sana ma-share, no? Si Ruth muna. Maganda yan kung naka-EA1 si Ruth sa ibang end time. Ngayon, siyempre, hindi lang bukas, Tagalog ngayon, mag-share din tayo. Sanay tayo sa Tagalog, tayo sanay sa English. Although dapat na rin kayo magtubi sa English, no? Mag-share kayo. Alam mo itong topic natin. O konti lang ang nag-aaral dito. Pero kailangan, nasain nyo sa puso nyo. Hindi pwedeng katulad yung puso ng iba. Hindi namin kailangan gawin yan. O palusot lang namin sa kabilang tenga yan. Sige, iwan kayo. Yan, kitang-kita kung kayo ay Nicoluk eh. O kayo ay Berean, di ba? O Starot, ang hinihiling ko sa inyo ngayon, kahit magbukas kayo ng table ngayon, ano yung turo ni Barbanam? Sa Remnant of Her Seed. Ha? Sinabi ko na nga, may turo siya na yung woman ay church at Israel. Dual siya. Pero siyempre, hindi kasing detalye ni Jackson. Si Jackson wala ng woman as the church. Kaya sabi ni Gan, magulo yung kay Frank. Si Frank kasi, may woman in the church. Pero, yung detalye. O kaya, may oras ngayon, magbukas kayo ng the table. Magpaturo kayo kung di pa kayo marunong gumamit ng search ng the table. Sa online search yan, sa quotes. Kung wala kayong apps. Starot, sige, go. Sige po, yung turo po ni Raymond Jackson po doon sa Remnant Seed. Yung turo po niya yung base po doon sa paliwanag niya tungkol po doon sa Book of Revelation 12:17. Yung Remnant Seed po, yung natitirang tunay na Kristiyano. Sila nga yung sumusunod sa mga utos ng Diyos, tsaka po may patotoo ni Jesus. Tapos hindi nga sila basta-basta sumusunod sa tradisyon o sa maraming relihiyon, kundi nga po sa tunay na aral ng Biblia. Sa paliwanag na daw po yung grupo niya, sa ministry nga daw po ni Raymond Jackson. Sabi mo, Raymond Jackson. Opo. Parang iba dun sa alam. Tuloy mo lang. Yung Remnant Seed nga po, ito nga yung pinipili para napatay sa huling panahon. Tsaka sila nga daw yung nagpapatuloy ng tunay na mensahe ng Diyos hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Tapos, yung kay Brother Branham naman, kay Brother Gunn pala po, ayon nga po dun sa paliwanag po niya, batay nga po dun sa Book of Revelation dun po sa 12:17. Yung Remnant Seed nga po niya, yung ibig sabihin nga po ng turo niya, hindi nga daw lahat na nagsasabi ng Kristiyano ay kabilang nga daw dito. Tapos yung Remnant Seed ay maliit nga lang daw na grupo lamang na nanatiling tapat sa tunay na mensahe ng Diyos hanggang nga po sa huling panahon. Yan. Yung paliwanag mo, Sister Ruth, hawig sa SDA. Pero si Jackson Gunn, hindi yan church. Maliban may pakita mo ang quote nila.
quote sa Contender, quote sa prophetic books ni Revelation books ni Barbara Gunn. May siyang Book of Revelation din eh. Sana Hunger Heretic yan. Ang alam kong paliwanag nila, Israel yan. Pero curious din ako, no? Ano ba yung paliwanag ni Jackson sa remnant of her seed? Ano kaya paliwanag ni Jackson Gando sa remnant of her seed? Yung kay Frank, alo din eh. Alo katulad kay Barbanan. Hindi ko na detalye masyado yan noon, nung nag-aaral pa ako sa kanila. So pwede nyo i-search ngayon. Pero kung ang paliwanag mo, katulad nitong paliwanag ng SDA na parang church, yan din ang paliwanag ko. Pero ang questionable na lang dyan, hindi, sa akin, because of parallelism. Sa kanila, hindi dahil sa parallelism, isang application lang sila. Yun lang yun. And time. Sa akin kasi, hindi ako against sa paliwanag ng SDA sa Batista, saksi. Diba pa? Na pwedeng apply yan sa church age na may remnant dyan. Tinutukoy yung remnant, yung totoo eh. O yan ang siguro application ko, diretso ko na, letter C. So paliwanag ni Starut parang ganun eh. Na yung in-objective report niya parang si Jackson Gunn ganun. Ngayon, hindi ako sarado na baka ganun kasi hindi ko maalala eksaktong paliwanag nila sa remnant. O, tanong kayo ha, kahit kasamahan. Anong pakinabang kung kaibigan niyo yung dati nating kasamang kay Rivera? Nasa grupo ni Rivera. O tugo nun. Tanong na kayo doon ngayon. Pagganahin nyo, ano, yan lang yung pinakamataas na pakinabang nakakilala sa hindi pala sosyal-sosyalan o parang bati-batian lang. Ang pinaka-ultimate purpose dapat dahil magtuturuan kayo, magpapaturo rin kayo. Kukunin nyo yung panig nila. Sila parang personal kaibigan na lang eh. O, wala nang sharing eh. Yan ay mali. O yan ay pang-carnal. Ang dapat na relasyon nyo, siyempre hindi sila gusto magpaturo sa atin, pero tayo gusto natin magpaturo sa kanila. Kasi tayo anak ng kaliwanagan, tayo Berean eh. Sila Nicolaita eh. Ayaw nila matuto sa iba. Gusto lang, bati-bati lang kayo. Eh kung kayo nagtanong, siguro hindi man bawal sa kanila at sila magturo, di ba? Sila mag-share. So walang masama ngayon. PM nyo si Libera, ano bang paliwanag nyo sa remnant? Di ba? Anong paliwanag ni Jackson sa remnant? Ang dami ninyatang disipulo ni Gandhi ito. Kahit si Andrew Durano, paki-PM lang ngayon. PM lang eh. Sayang tong technology. Tapos ninyo pagagawin, saka na. Kailan pa kayo mag-rapture ready? Rapturing faith. Gawin nyo na ngayon. Kasi never nyo ginagawa sa mga nakalang dekada eh. O ngayon gawin nyo na, humabol kayo. Pwede ako sumagot. Okay. So tapusin ko lang to sandali. So itong Starut, pakita ng quote ni Jackson ni Gunn, ganyan paliwanag nila. Kung yung nireport mo talagang galing sa kanila. Okay? So, sige, siyempre ayaw, yung unawa ko 144. Baka hindi rin yan ang unawa nila, di ba? Kasi parang kinapos na ako sa pag-aaral, kumbaga sa memory, sa ano nila. So kayo na ang mag-fulfill na Brother F, hindi mo na Dapat yung- paliwanag masyado yung topic. Sino? Ako? Hindi ko napaliwanag. Singit mo yung hukom-hukom. Ang remnant of her seed ang topic. Ngayon, yung iba-ibang version, re-report ngayon, yung kay Jackson Gunn, hindi ako maliwanag kung pareho sa akin na 144. So pakitanong lang sila ngayon para may pakinabang yung pagiging friend nyo sila. Okay, para gumana yung pagkaberehan nyo, na kukunin nyo yung panig nila. Para sayang din lang, naniniwala sila. Si Arky Alonso, tanungin nyo. Si Johnson, Johnson di yan sasagot. Si Arky Alonso, tanungin nyo. Sino pa? O yun. O sige. Barmenan, may idadagdag ka o itatanong?
Sila mabilis tayo kasi mabilis na Ang remnant to proceed ni Richard Gan, dalawang bagay. Oh. Yung Gentile sa Jew. Yun, ang tanong ko sa Barmenan, yung Gentile at Jew ni Menan, ni Gan, yan ba ay tribulation period lang? O kahit Yes. church ages meron? Revelation lang. Kasi doon sa yung testimony. Kasi police virgin sa kanya yan eh. So iba yung 144,000 niya. Hindi niya binanggit yung 140 kasi first fruit sa kanya yan eh. Iba kasi yung first fruit sa remnant. Ang remnant yun yung beginnings. O yung sinabi ko last time. Paki-zoom sister, yan yung J. Tingnan nyo dun sa chart ni Gan. May F, may J. Yan ang remnant of her seed ni Gan. Yes. Yan yung Jews. Medyo ganyan nga. Ganyan nga yung unawa. Ibig sabihin may papatayin pang ibang hindi part ng 144,000. Parang kaisa niya si Jackson. Ito niya F and J. Buddy Jackson. Ganyan si Buddy Jackson. Yun. Most likely. So si Menan na yung napanan. Pastor Arky, ganyan din ang paliwanag ni Pastor Arky. Si Olivera, ganyan din. Okay, salamat Barmenan. Pero kayo rin patunayan niyo pa rin. Hindi porke sinabi rito. Sino yung bro dito? Pwede pakisabi yung pangalan ni bro. Sino si bro? Joseph ba yan o yun? O paki-10 vision na lang. Sino si bro? Okay, itong F, foolish virgin. Itong J, Jew. Pero hindi pa kasama ang 144,000. Dito sa chart ni Gan, ito lumalabas ang remnant of her seed. Yung foolish naging wise, parallel, agree ako. Hindi ko lang tinatawag na foolish, habang buhay foolish yan. Wala pa sa end time yung foolish naging wise eh. Kung foolish ka lang. Okay, yung Jew, ito mangyari. Merong ibang Jew mas angat pa sa 144,000. Bakit? Pag pinatay sila, di ma-resurrect sila. Mas glorified body pa tong Jew na to kaysa 144. Kung first fruit ang 144, sila ang dapat glorified body. Sila ang dapat angat. First fruit sa buong Israel yan. First fruit, ibig sabihin sila'y panganay. Firstborn. Sila'y una sa Revelation. O yan. Kung ganyan si Jackson, I would agree na medyo naalala ko na. So sigan parang naging tulong para kasalamin kay Jack. Pero magtanong pa rin kayo Ibig sabihin, sinabay na namin bakit pa kami magsasaliksik? Kung ayaw nyo magsaliksik, ayaw nyo patunayan, ayaw nyo makahanap ng kasharing dun, anong hanap nyo? Kalaro sa games? Kabarkada sa pasyal? Maghanap kayong kasharing kasi yan ang batayan kung talagang ang puso niyo ay si Kristo sa salita. Nagre-reflect yan sa Bibirahin ko yung iba na kay Kristo ko sa salita. Ayaw ko lang sa ibang tao na labas sa amin kasi baka madumihan ako. Baka madaya ako. Hindi ka talaga kay Kristo sa salita. Kung kay Kristo ka sa salita niya, pag kaharap mo ibang tao, gusto mo sharing. Hindi mo gusto barkadahan lang o kaibigan lang. Gusto mo kunin yung panig nila. Gusto mo mag-compare. O, tandaan na yan Tingnan nyo yung puso nyo. Ano may nahabol nyo? Barkadahan sharing lang? Hindi. Barkadahan lang? Walang sharing? O habol nyo sharing? Yung excitement ng mga ministro sa ministers meeting. Of course, sila lang yan. Hindi na nila habol yung mga membro nila. Tanong po, Brother F. Ang kailangan nyo, ganun din ang excitement nyo. May hunger kayo marinig yung panig nila. May hunger kayo, ibahagi ang panig nyo. So, hindi lang pang ministro yan. So, lahat kayo kailangan ganyan. Yan, tandaan nyo kung kayo ay may
malaki tsansa may selyo o wala. Sister Ruth, tanong. Dapat din kayo magtanong ngayon. May mga nagpa-practice, baka inuna pa yung tugtog kaysa itong word. Sige, Yung sir, pagdating na ng word, uwian na. O sige, tuloy. yung remnant Tuloy. seed po ba, ito rin po ba yung certified seed? Sa ano, maganda yung tanong mo eh. Kailan tuloy-tuloy na yan. Sana makatubi ka. Yung saltang certified seed, hanapin mo nga sa contender. Kung kaya mag-search ng PDF. May drawing si Jackson, ganyan yan eh. Ang certified seed sa contender, maring nakupulutan kay Barbanam. Ibig sabihin, hindi ka serpent seed. Predestinadong bini ka. Yung remnant of her seed, parang ganyan na rin ang paliwanag ng Sabadista, saksi. At pwede natin i-apply yan. Pero kay Jackson gan, hindi iba eh. Yung tinutukoy ng remnant of her seed ay survivor, hindi survivor, spiritual seed sa tribulation. May tanong ako, Bermenan. Si Gun Jackson ba namatay ang remnant o hindi? Napatay o hindi? Sabagay, pag foolish napatay. Most like, napatay? Napatay. Pero yung 100% hindi. Yan yung pambali ko talaga. Yung 100, lampasan pa nila 144, no? Pero, sa akin, ang remnant, hindi lang yan tribulation application. So, hindi ako tutut. Kumbaga, Si Moho. Pastor Vicente Moho, nagdebate na kami niyan ni yung anak niya, pati yung babae. Dati yung mga anak niyang babae, ang init-init sa sharing. Ngayon, parang na-wordly na, ayaw nang, dahil nga sa aral na hindi pwede magsalita yung babae. so mga kapatid, huwag kayo magpalamig Kasi parang nangyari din sa atin yan. Kailangan yung init nyo hindi mawala to the point na accelerated na matured merian na may tubig kayo. Yan ang nagme-maintain sa inyo. O sige, tuloy tayo. So ang debate nyo siguro yung 144 kung napatay o hindi. Yung remnant kung napatay o hindi. Yan yung pinagdebetayan mo. Yeah? Oo, yan. Tapos, sino yung dadalahin doon sa na i-nourish for 3 years? Siguro ang reject nila sa'yo yung parallelism, no? Kasi siyempre, meron naman tayo similarity kay Jackson gan eh. Ang siguro ang difference ko kay Jackson, yung hindi galing ka gan yung yung Wilderness US. Sino ba ang Wilderness US na tinakasan ng Revelation 12 woman? Yes. Okay, Jackson nga. So, yan ang difference ko kay Jackson. Partially, maliit lang na US nakabigay ng kanlong refuge. Dahil may Hudyo na sa US, ang tawag ko dyan Jews in dispersion. Diaspora. May Jews in dispersion pa rin. Turungan ni Jackson, kakalat yung 144 sa Jews in dispersion So dala nila yung 2 wings of a great eagle ng 2 prophets. Yung Jews in dispersion, hindi lang US, nasa buong mundo yan. Kanlong nila yan. Pero yan ay hindi yan spiritual. Hindi yan remnant na mapapatay. Kung naniwala sila mapapatay. Yan yung bayan ng Israel na carnal. Sa dulo lang ng 70 weeks makikilala si Kristo. Kapos, Ang US, Brother Francis, wait lang. Kapos na yan pagka US ang wilderness kasi wala na sa eksena ang US dyan. kung tribulation. Ngayon, sabi ko noon, pwede ko sang ayunan, USA wilderness, sa panahon ng church age. Doon tumakas yung mga protestante sa England, sa Europe. Naghanap sila ng kanlong sa US para walang persecution. Puro patayin sa Europe yung Reformation, yung War of Religion. Puro patayan yan dahil sa protestante katoliko naggera Puro inquisition yan, puro So yung punta nila sa US para makakanlong, yan ay spiritual time, hindi Israel. So
Doon, perfect na perfect ang US. So parang nagamit din si Jackson mabanggit ang US, pero kailangan ma-position sa kailan. Sa loob ng, di ba, ang church ages, ang church ages tinuturing kong parallel sa tribulation. Siguro hindi maintindihan ng ibang end time yan, ano? Ang church ages at tribulation ay parallel. Kung may 7 years tribulation, may 7 church ages. Ito'y nasa panaginip ni Paraon, ininterpret ni Joseph, 7 years plenty, 7 years drought, na tagsalat, tagtuyot. Parallel yan. May nangyari sa church ages na hawig na nangyari at masisiksik lang sa tribulation. So mapakita natin yung parallelism yan. Siguro yung bagay yung kay Gun, dahil kay Gun may isang picture na pang church age, may isang picture na pang tribulation. Meron pa ba ibang illustration yan? Anyway, pinagawa ko kaya kay Barmenan. Wala si Barmenan dito. Okay. So, Bakit ba? nandito ka pa. Okay. So may pinagawa ba ang picture sa'yo dati na parallel ng church ages sa tribulation? Wala. Doon yan, meron. Baka meron, nalimutan lang. Yeah, meron. Parang meron. Meron. Parang Yung yung trumpets, baka ano. kulit. So, ang hindi kasi dito kasi kung naiintindihan lang ng end time yan, ang susi para maintindihan yon yung application yan para hindi ma-misplace yung multiple application parallelism. Tama. Pag wala kang multiple application parallelism, type and shadows, makitid lang yung application mo. Tama yung application mo, pero isa lang nakikita mo. Hindi ka maka-Roman candle. Ayan, ang ganda. Hindi ka maka-Roman candle, hindi ka maka-progressive. Hindi mo rin ma-apply sa sarili mo. Ano yung sinabi ko kagabi? In-exam ko ba yan kagabi? Ang silbi, ang saysay, ang pakinabang ng head knowledge, theological doctrine, ay hindi lang to feel good sa isip mo. Hindi yan sweet in the mouth only. May bitterness in the belly. May application yan sa buhay mo, kahit may type and shadow, may parallelism yan. Kahit mula 10 Commandments sa ceremonial law, dito sa mga prophecy, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, ang daming type and shadow. Kung nilimitahan mo, edi hanggang church age history ka lang. Parang historical ka lang. Tanong ba? Prophecy ka lang sa future. Wala kang alam anong pakinabang sa pamilya. Kaya yung iba na tama yung katwiran na bakit kailangan ko alamin yan? Di ba? Pasok na rin kay Joyce. Bakit kailangan ko alamin yan? O sige, tanong. Sa'yo, ano yung remnant o proceed? Okay, letter C na tayo. No? Hindi ako tutul sa lahat ng application nila. Siyempre, yung Kasi- application na parang Wait lang. limitado eh. O sige. Iba kasi yung 144,000 para sa akin lang ha. Bakit? Kasi may may Revelation 12 woman. Hindi yung Revelation 12 woman, hindi yan yung 144,000. Kasi kung yan din yun, kung yan din sila, ano yan? Iba kasi yung ano dun eh. Di ba may selyo na yung sa first 3.5 may selyo na ang 144,000 tapos papatayin sila. Tapos ibibigay yung dalawang pakpak sa woman ng Revelation. Tapos tataka sila sa wilderness. Tapos inunori sila doon for 3.5 years. So never Okay. yung 144,000. May nagtuturo ng church 144,000 na. So walang bukod na Israel, no? Saksi siguro. Baka Sabadista ganun din. May nagtuturo ng Sabadista saksi yung 2 prophets ay parang Old and New Testament.
Check nyo na lang, Sister Cindy, kung tama ako So, ganito. Wala akong turo ng Revelation 12 woman ay ang 144,000. Ang wings of a two-eagle, galing sa two prophets, yung 144,000, parang tulay lang yan, networking lang yan. Sila ang nagbigay sa woman. May message ang 144,000. Pero hindi pa makumpleto sa woman ang message ng born again. Ang message muna makuha nila sa 144,000 ay warning. Tumakas sa dragon. Instructional yan. Pero hindi sila mapatay ng dragon kasi itong ship group walang alam kay Kristo. Tingnan yung pinatay sa remnant. They have the testimony of Jesus. Itong Revelation 12 woman, hindi pa kumpleto sa kanilang testimony of Jesus until dumating si Kristo. Kung naalala mo yung broadcast natin, Barmenan, tungkol sa 70 weeks of Daniel, pag-start lang ng millennium, doon lang nila makita si Kristo eh. Doon lang sila, Hosea 6:2 natapos. Doon lang sila na healing na reconciliation for iniquity. Naalala mo yan, 70 times 7? I-re-upload mo yan ha. Hanapin mo yan. Pag hindi ka pa nag-re-upload yan, baka wala ka YouTube script, kailan natapos mo yan. So, kailan nag-start ka na ngayon, re-upload? Isang araw. So, itong yung binodcast natin dati, sabi ko, hindi pa na-restore ang Israel 1948. Woman, Israel, pinag-usapan natin ha. Brother Francis, pwede Na-restore lang sa lupa. Tatapusin ko lang to. Tatapusin ko lang. 1948, hindi pa na-restore lang sa lupa, pero hindi na-restore spiritual. Galit. Tribulation period, na-restore, unti-unti pa lang na-restore. Malapit nang ma-restore, pero hindi pa restored. Until dulo ng 70 weeks, saka sila ma-restore. I'm talking of the whole nation of Israel. Sa ngayon, nauna ang two prophet, 144,000. Nauna sila, first fruit sila, nakakilala kay Kristo. Pero hindi nila maipasa agad sa Revelation 12 woman yan. Tinuturo nila, barbaro pa sa tenga nila yan. Pero ang naintindihan ng Revelation 12 woman, yung instruction na tumakas, yung 2 wings of a great eagle, yung wag maniwala sa Antichrist, yung 3 angels messages, may kinalaman sa Antichrist yan eh. Fear God, Babylon is fallen, do not receive the mark of the beast or his image. Okay, tanong Bar Alan. May tanong po dito sa church, Brother F. Si Bar Alan ba yung nagsalita kanina? Si Jim po. Si Jim ba yun? Yung bro ba dito si Jim yun? Si Brother Patrick Williams. Tatanong po yung si Chance. Since ako yung nagsalita kanina. Dapat. Tatanong na kami, Brother F, ito na. Una na. Magaling laki yung pangalan ha, kasi nahirapan no mag-identify. Maganda yan, musician, nagtatanong na. Sana tuloy-tuloy na yan ha. Okay. Linggo-linggo. Si Nico Okay. muna. Nauna si Ito na. Malapit na. Nauna si Nico. Si Nico yung nagsalita kanina. Yung narinig kong akala ko si Bar Alan, si Nico yan. O si Nico yan. Ami, habulin nyo si Alan ha. Magtanong din tulad dati. Nico. Sa unawa mo, kasi naintindihan ko yung sinasabi ni Brother Gan at saka ni Brother Banam sa table. Sa unawa mo, sino yung her seed? Sino yung her at saka yung seed? O nga pala, sisingilin ko pa kayo sa report sa table kay Barbanam Sida, remnant of her seed. Her, yung woman. Yung seed, part of her. So, ano yung part of her? Sa paliwanag ko nga, sa paliwanag ni God, Jackson nga, iba pang part of her. Kaya sabi, ang pambali ko nga, mauna pa yan sa 144? Mas angat pa sila sa 144? Okay. Brother, pwede pa singit tanong? Jim. Jim. Sige. Sige, pao muna.
I have a question po. Ang question ko po is, kung yung gera sa US and Iran, ito po ba yung magiging entry point sa Ezekiel 38 and 38 verse 39? Sino to? Can you please answer it, Brother Francis? I said yes. Entry point. Pero paki-introduce na yung boses. Sino ka? Si Pao po. Hello. Okay, thank you. So yan na, gawin nyo yun regularly. Brother Francis, elaborate mo daw po para may magawa daw po ni Pau. Ang nangyayari ngayon, pwedeng, may audio pala, may record ako kay Menan, no? Pakinggan yan. In-upload na ba ni Simon Barmenan? Palopin mo, baka malimutan niya. Pero may video ka na, di ba, may video, hindi ka pantay ng audio. May ni-record sa serye, may video at audio. Kami ni Menan, galing ba sa opisina yan? Yan yung tanong. Yan ang tanong, yan ang topic. Pero sasabihin ko rin ngayon. Barmenan, pwede ba sabihin mabilis kung in-upload na ni Simon yung audio? O sige, habulin mo na lang yun, follow-upin mo. Na-upload na po. O yung title description na, kalimutan, baka tulad po rin dati. So step out, yung sinagot ko dun sa audio na yan, pakinggan mo pa rin yung audio na yan, ha? Pati yung video. Pwedeng yung gera ngayon, accidentally, mabomba yung Mosque of Omar. Yung Al-Aqsa Mosque. Pag nabomba yan, hindi magagalit yung ibang Muslim na sinira ng Israel. Ang nagsira ay Iran. Kaya pwede na lang excuse yan para tayuan na ng templo. Kung hindi umaklas, yan malapit na tayo. Kaya huwag tayo makipagsapalaran. 1 Corinthians 15:19 ba yan? Why do we stand in peril in every hour? Kailangan magmadali na tayo sa anong pagkukulang ngayon para hindi tayo maiwan sa rapture. Ibig sabihin, yung nangyari ngayon, pwedeng mitsa na yan ng kasunod eh. Nagla-line up na Russia, Iran. Baka bumaliktad. May Ethiopia raw, may nabasa ako galing daw sa Ethiopia yung drones. Yung Ethiopia, isa sa 6 allies ng Ezekiel 38-39. So kailangan alamin mo, Sister Pau, yung Ezekiel 38-39. Hindi lang Sister Pau, lahat kayo. Alamin nyo yan. Tinuturo ng ibang denomination yan, hindi lahat, pero iba, no? Tinuturo ni Jackson ganyan. Kailangan alamin nyo yan. Bilang kung kayo anak ng kaliwanagan, kayo selyado, kayo predestinado, desire nyo, at gaganapin nyo yung desire nyo, hindi delayed ng 2 decades. Gaganapin nyo yung desire nyo na alamin nyo, ano yung Ezekiel 32? Ano ba yung 6 allies na lulusob sa Israel? Yung giyera ngayon, malapit na malapit yan. Maraming nakaabang dyan. Templo na lang ang kulang. So, yan ang himok ko sa tanong na yan. Okay? Sige, iba naman. Sino yung iba bang nagtatanong dyan? Si Jim? Tama yung ginawa ngayon, ha? At least nasunod yung instruction ko. Magkaroon kayo ng oras talaga magtanong dito. Tanong bulong din kayo. Okay. Sa bahay, tanong bulong din kayo. Jasmine. Tanong bulong mo si Mama. Ate. Okay. Di ba maraming magtatanong? Si Patrick, si Jim. Patanungin lahat dyan sa music. Patanungin lahat. JP David, ministry niya yan. Kanina pa din nagsasalta si David eh. Ngayon, dapat nakasalubot na yun. Hello. CJ. Hello po, brother. May pinapatanong po. Ano daw po? Yung sa Communion 2006 po, if meron na po kayong topic at ano daw po yun? 2006, may tracks yan. Ang pakwan tungkol sa birthday. Ha? Hello? Communion to 2026 po.
pwede kayo mag-suggest. Marami akong, dati daming topic kaso kailangan sinupi ni Barmenan yung mga iba-ibang topic. Babalikan natin yun. Ngayon, ang parang pasok ko itong Holocaust itong gera, itong ano. Meron yan, pero actually meron ng lumang tracks yan. Review nyo lahat ng tracks. Ngayon, pipili pa ako ng, syempre maraming topic related sa communion na related sa buhay natin, related sa ngayon. Hindi pa ako nakakapag-decide ng isa. Pero malapit na. Pero pwede kayo magtumulong, pwede kayo mag-suggest. Ang daming aspeto ng communion Parang master key rin yan Yung Godhead, yung personal devotional time. Pero may luma ng tracks yan. Ngayon parang may kinalaman doon sa sa gera. Yung Holocaust. Pero open pa ako kayo mag-suggest. O sige, iba pa. Meron pa magtatanong? So kanina sinasabi ko, ang paliwanag ng FDA, paliwanag ng iba-iba, dalawa lang ang paliwanag dyan, babagsakan Israel or church. Israel sa tribulation, church sa church ages. Sa church ages dahil wala nang tribulation period yung wala nang 70th week yung Sabadista saksi. Per Francis, Hindi linawin mo yung remnant of her seed. Israel, anong Israel? Nation of Israel, buong Israel, 144,000, ano ba? Paliwanag ko, 144,000 kasi mapapatayan. May testimony Jesus. Ang buong Israel, wala pa yan testimony Jesus. Maliban dumating si Kristo, hindi pa tapos yung 70 reconciliation for iniquity, finish the translation, make an end of sins. Nagkakasala pa sila spiritually sa Diyos kay Kristo. Kung ano yung dati lang reject kay Kristo, dala-dala pa nila yan ngayon. Sa tribulation lang medyo nagko-question mark na yan. Pero hindi pa totally. Hindi pa masyado maliwanag. Hindi sila kapantay ng 144,000. First fruit ng 144,000 So hindi remnant ang buong Israel. Pag sa remnant, bahagi ng anak niya. Di ba? Kung paano yung bahagi ng anak niya. Teka, paglilinaw lang. Kasi naselyuhan na ang 144,000 sa unang 3.5 years ng 70th week of Daniel. Kaya may testimony of Jesus. Wait lang. Yung remnant of her seed to feed for another 3.5 years is patay na yung yung 2 prophets. Ngayon yung 2 prophets na binigay na selyohan na yung 144,000. Ngayon sila ba yung 144,000 ba yung pupunta sa sa wilderness? Hindi naman nakasulat yung 144,000 pupunta sa wilderness Yung woman ang itataka sa wilderness. So ano yung wilderness? Hindi natin topic yan, sinisingit-singit ko lang. Sino yung woman? Sino yung, sa remnant sa iyo, 144,000. Sino yung woman? So sa application ng 144,000, ang woman ay Israel. Buong bayan ng Israel. Hindi pareho kay Jackson, kay Gan. Buong bayan ng Israel. Nagkakaiba lang kami ni Jackson sa wilderness. Yung wilderness tribulation, yan yung malapit lang sa Petra, malapit lang sa Judean wilderness. Yung diaspora, pwede ring wilderness. Pero yung malapit kay Jackson na US, yan ay spiritual Israel ng protestante, yung tumakas sa Mayflower, yung tumakas sa US para magkanlong mula sa beast ng Europe na. So, parallel application lang yan.
kung paano parallel ang church ages at yung ano. Sino yung nagsasalita? Opo, brother. Sino to? Lapit. Ruth ba to? Ruth? Ano? Yung tanong ko po, saan po itatago yung ano? Dali. Ricky, gusto mo mag-umingit? Kaso Pwede ba? putulan mo. Hello. Hindi ko pwede mo kasingit ng tanong habang wala pa ako sakay. Sige na, tuloy. Ang question ko dito sa Ezekiel 38-39 may binanggit kasi itong Brother Rep na yung sa Magog, may binanggit to na lahi ni Noe na sino yung apo ni Noe na tinutukoy dito? Noe? Lahat naman anak ni Noe yan eh. Si Gog and Magog lang nakatira sa may Russia. Na isa na apo ni Noe. Galing yan kay Japet. Sige. Tama si Japet. Ito ba Japet? Hindi ko na maintindihan ng boss. Hello. Ito ba yung si Japet, Brother Rep, na yung sinumpa ni Noe? Ano na yun? Hindi kay Noe lang lupa. Walang fix na lupa si Noe. Siyempre si Noe nandun sa Middle East. Yung papunta sa norte, sa Russia, hindi lang purong Japet yan ha. Isang lahi ni Japet. Siyempre marami ring anak si Japet. Yung mga western countries, yung puti, mga Japetites yan. Pero isa dun ay yung Russians. Kaya na yung Gog and Magog. Isa sa mga anak-anakan na ni Japet yan. Okay? Singit lang yan ha. Okay. Sister Joanna, tuloy ka na. Yung akin po, saan po itatago yung Revelation 12 woman? Pakinggan mo yung lumang broadcast ha. Ano yung ginawa ni Sydney. Judean Wilderness. May verse yan. Yung Petra, isa dyan. No? So bukod sa Judean Wilderness, yung diaspora. Pag diaspora, hindi lang US, kahit anong parte ng mundo. Saan ko nakuha yan? Nagturo ni Jackson ng 144,000. Turo ni Pastor Legot sa impression, turo ni Edward Jackson. Ng 144,000 mga ngalat sa buong mundo para mensahihan yung iba sa mga kanyang sa Israel. So may Israel na nasa bansa ng Israel. May Israel na nakadiaspora pa. Yan pinakamalapit ni Jackson sa US. Pero yung pinaka-ultimate na US ni Jackson sa unawa ko, yung kaparallel sa church, which is sa pagkatapos ng Dark Ages, na-discover na nila yung Amerika. At doon nagpuntahan sa North America yung mga protestante na tumatakas sa dragon. So spiritual Israelian. So pwede mo ito, kaya nga hindi mali ang paliwanag na remnant of her seed sa mga believers. Mag-application na tayo. Letter C. So, alam na natin historically, prophetically, at parallelism. Application na tayo sa atin. Pwede ba nyo ba i-apply sa sarili natin yung remnant? At pwede ko i-define yung remnant as survivors. May term si Pastor Villagon sa survivor ministry. Baka nakulat niya kay Barbara naman. Survivor ministry, yung mga denominasyon. Yung mga Lutheran, Baptist, Methodist, Anglicans, hanggang Pentecostal. Bakit tinawag na survivor ministry ni Pastor Villagonsa? Kasi they escape once. No? Survivor dahil hindi sila napatay ng dragon. Or sabihin natin ganito, pinapatay nga yung ninuno nila pero may nabuhay. Parang yun sa turo ko sa Let Your Escape Be Not on the Winter. Tinandaan ng instruction, pagdating ni Titus, nakatakas lahat ng Kristiyano. Survivor. So,
Ganito rin ngayon. Pwede ba ma-apply sa inyo yung remnant? Do you have the testimony of Jesus? Do you have His commandments? Yung commandments, progressive. O labag na kay Gabrola na. Dapat walang commandments yung yung mga believers. So, if you have the commandments, the progressive revelation, if the testimony of Jesus, paano bagay sa inyo remnant? Historical muna tayo sa church natin. Kung at least man lang alamin nyo rin yung history ng church natin sa Kogyo, no? Alam nyo ba maraming pinagdaan ng butas ng karayom? Hindi nyo lang alam butas ng karayom kasi parang bata pa kayo. Pero alamin nyo, dumaan sa butas ng karayom itong ministry natin. Maraming detractors, maraming nagpuputan ng muntik na ako mawala dyan. Pag nawala, wala na magtuturo. Sino magpapatuloy? Muntik pa mawala yung kapilya. Muntik mawala yung kapilya. So, hindi ko na madedetalye ngayon, maikli ang oras. Pero alamin nyo yung history. Ibig sabihin, dumaan tayo sa butas ng karayom. Kayo mga survivor kayo kasi yung iba nagsarado na. Kung hindi na sarado dahil sa doktrina ni Nicolaita, may nagsarado because of lukewarmness. Napakalakas na laman. Meron nga tayong dating kasamahan na pumasok dito pero siguro kahinaan na laman, nawala na naman. Meron ako dating binabible study. Ayaw pumasok. Meron akong dating kasama kay Pastor Lagonza. Ayaw pumasok. Pero may respeto sa akin. Hindi sila Nicolaita na niniwala na wag dapat umiwas sa akin. Pero mahina yung laman nila. Hindi na kayang i-overcome. Sana may mag-ampun sa inyo sa kanila. No? Si Nato yan. Si Berwin yan. Oh. Yung mga wala rito, nyo? Bisitahin nyo. Yung mga dating kapatiran dito. Ay pa. Iba yung detractor. Iba yung nanghina dahil sa lukewarmness. Nanghina dahil sa Nicolaita. Nakumbit si dahil sa Nicolaita. Nanghina dahil sa lukewarmness. Ibig sabihin kayo, survivor kayo ngayon. Hawig kayo sa remnant. Doesn't mean hindi pa kayo nagsarado, ligtas na. Meron pa kayong gagawin. Sabihin, mas malaki yung chance nyo ngayon. Pinabubukas sa inyo yung table. Mas may chance kayo ngayon. Yung iba, lalong hindi susunod sa ganung instruction, di ba? Lalong hindi susunod sa ganung paksa. Kayo may chance kayo. Narinig niyo itong paksa. May pinagagawa sa inyo. May chance kayo. Remnant na remnant kayo. At siguro, hindi lahat sa inyo magagawa niyan. Diba, tinatama, diba? Kahit nandito sa room, pwedeng kalaban nyo pa yung laman nyo Hindi ko kailangan gawin yan. Ay, busy ako sa trabaho ko. Di, mababawasan pa kayo. Yung type ng remnant, yung parang yung pyramid, yung paliit ng paliit. Yung narrow road. Parang sa Gideon 300 din. Mula sa 20,000, binawasan, naging 10, naging 1,000, naging 500, naging 300. Yung Gideon 300, hindi lang yan 20, naging, may malaki pa sila, 30. Pabawas ng pabawas. Brother, pwede po magtanong? Sige, tanong. Di ba po pinag-uusapan po natin yung kay Gan, kay Jackson, tsaka yung sa iba. Yung sa atin po ba, ano po yung parang solid na paliwanag natin doon sa different parallels application dyan sa remnant of Perseid? Kasi mahirap pong makipag-sharing kung hindi ko alam yung mismong atin ho. Baka mas makuha ko pa po yung sa iba. Nasabi ko na to pero ulitin ko lang. Hindi mali yung paliwanag ng iba. Kaya ang mali na lang nila yung pagiging makitid. Parang kanila lang yung tama, yung iba, wala nang possibility maging tama. Wala silang parallelism So, dito tayo sa parallelism. So, sinagot ko na yan unang part Yung application sa atin, dahil may history tayo na nabawasan dati, ang dami natin. Nung nag-start ako sa Kogyo,
Puno ang basketball court. Nang nag-evangelize si Pastor Roland sa Kakalog. Kunwari, yung dati nilang miyembro sa denomination ng unti na wala. Ang daming bagong akay si Pastor Roland. Lahat, bawat isang pastor, ang daming bagong akay. Puno ang basketball court. Wala pang splinter, wala pang bulong negative. Although mauna si Pastor Roland yan. So, mula sa malaki na yan, palit ng palit. Yan ang type na remnant. Siyempre, mas marami ang nation of Israel kaysa 144. Di ba? Sa foolish. Yung foolish at 144, hawig lang yan. Mas marami ang foolish kaysa wise na mararapture. Yung foolish naging wise sa tribulation, mas marami kaysa sa wise na buhay. Pero kung wise na dati nang namatay, pantay ang dami. Pero gaano karami ba sa namatay ang tunay na wise? Tandaan nyo yung narrow road. Kumbaga may nalalaga sa atin. Nangyari din sa wilderness yan. Papasok sa promised land. Nalalaga sila. Kaya sa original, natira na lang na dating matanda. Dating bata pa lumabas na si Joshua at saka si Caleb. Si Moses hindi ka pinapasok eh. How about yung iba? Mga anak na lang sila. Yung anak na lang mag-carry ng legacy ng magulang. So sana may pasan nyo yung PTA nyo. No? Sino dito yung survivor na yung anak ay nagpatuloy? Remnant yan. Sino dito yung nag-assert sa anak? Tapos, syempre, maawa rin sa iba, akayin yung iba. Yung iba nawala na dahil sa trabaho. Nalukwar na. Brother Francis, yung sige. Doon sa Kwan ni Sydney, hindi naman mali yung unawa ng SDA doon sa application nila na remnant her seed. Pwede rin kasi sa parallel na pinapaliwanag natin na yung Revelation 12 na sinasabing na interpretation ni the church. Wala naman ding mali, wala namang masama doon. Ang siguro yung sa application ng Seventh-day Adventist at saka ng Jehovah's Witness. Grupo lang nila yun. Sa salitang tinatawag na replacement theology. Kasi para sa kanila, tinapos na yung dealing ng Diyos sa mga blood heritage ng Jewish. Hindi na sila yung kausap ng Diyos when it comes to the word of revelation. Nandun na sa Gentile church. So kaya makitid. Yes, yun kaya yung pinapaliwanag nila na application na the church ages ay naa-apply ang remnants of her seed. Hindi naman mali din yun eh. Tama din naman. Okay. Spiritual. Kaya nagpapaalam na sa akin kaya kailangan one sentence ka na lang, Barlito. So yun lang. Pwede na papatay. Sabihin ko yung mali lang doon. Yung spirit, Nicolaitanism. Summarize natin. At saka yung salitang replacement theology, yun na mali. Okay, so ulitin ko, ang pagiging mali nila ay makitid. Tapos, Nicolaita, bakit? Kami lang yan. Kami lang yung remnant. Napaka-conceited, no? Mo. Kung bereyan ka, sino ba yung remnant all throughout the ages? Di ba? Ngayon, hinalimbawa ko itong Kogyo. Pwede ba kayo, parang type kayo ni remnant. Nakikinig pa rin kayo. Although, hindi pa kayo humahakbang, sana hindi lang anak ninyo. At mag-Joshua Caleb kayo. Kayo mga magulang, umabot kayo sa EA. Okay? Huwag nyo turing anak nyo lang. Hindi parang katulad ng ibang 10 spies. Yung mga anak nila lang. Yung may magulang, wala na. Pero yung 2 spies, Joshua Caleb, sila bilang magulang nakapasok. Sa bilang magulang, masamahan niya yung anak niya. So, mayroon bang remnant sa iba-ibang churches? Meron din. Pero hindi mo alam ang history nila. So, hindi tayo kasingkitin nila na parang iniisip lang natin, conceited tayo na tayo lang. Buong mundo to. Okay? O sige, paki-pray at kaya magpatuloy ng question-answer, no? Pero kailangan lang mag-cut ng ating, ng technical staff.
Kasi meron yata emergency pupuntahan. Closing prayer. Pakita na lang yung outline, pakita na lang yung thumbnail. Kung ano may kulang bukas, maaga kayo bukas, magdala kayo ng foreigner. Mag-crash kayo, etc. Hanap kayo yung 2B na foreigner, pasok nyo. Okay, paki-closing, pakita thumbnail. Barlito. Ako daw po Barlito. pray. Ay, sorry dito daw eh. Oh, Dahil manalangin para ma-report yung boses mo. Sige. ng Diyos, mahabaging Diyos, dakilang Ama, sa gabing ito. Papasalamat po kami sa mensahe na pinarating niyo po sa amin. Mensaheng mensahe, Panginoon, na tataas sa amin sa kasakdalan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kaluluwa na sumusubaybay, na sumusunod, Panginoon, sa progresibong pahayag mo, Panginoon. At pagpalain niyo po ang mga mensaheng ito na, Panginoon, maitimo sa puso ng bawat isa. Ito'y maging daan para sa patuloy na kalakasan na magpatuloy, Panginoon, sa iyong salita at magpapatotoo, Panginoon, kay Jesucristo. Yan po ang mensahe mo sa gabing ito, Lord, na kami ay may turing na mga remnants na merong pinanghahawakan ng salita at nagpapatotoo sa patotoo ni Jesucristo. Lord, pagpalain niyo po ang ginamit mo sa amin sa gabing ito, ang iyong lingkod na patuloy namin siyang tinataas sa iyo, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanya at magbigay ng kalakasang physical, Panginoon. Okay. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, at pagpalain niyo po at selyuhan ang mga lahat ng mga napakinggan namin. Nihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.